si Emily Ufialda, 63 years old, representing sa Barangay Damala. Thank you, candidate number 5. Hapon po sa inyong lahat. Ako po si Evangeline Ofalia, 51, at nagsasabi, ang babae ay parang kape. May lakas, may laban, lumaban. Representing Promise. Thank you, candidate number 6. Let us welcome our What's up, Madlang people? Ako gali si Anilin de la Vega, Gandang Nanay, Barangay Agsila. May kasabihan po tayo, ako ang nagtanim, iba ang nagsaing, dahil diet kwata. Thank you, candidate number 7. And now, number 8. Hindi man ako ang pinakamahusay na ina at ideal na asawa, pero kaya kong gawin ang lahat para sa ikasiya ng aking pamilya. Mayat-ayat kahapon sa inyo tanan, I'm Mary Rosie Vargas, 46, ang gandang nanay ng Barangay Poblasyon. Sit back and relax. I will be back, promise. Part of the competition. Good afternoon, Sabian. Good afternoon, ladies and gentlemen. And of course, good afternoon to my very fabulous as ever partner. Well, mayan-ayan nga hapon sa piyan and mayan-ayan nga hapon sa aking maanyag na partner. Thank you, ladies, for giving us a good startup. And ladies and gentlemen, welcome to Gandang Nanay 2025. Wow, it's our third year here on stage, partner, and it's really good to be back. For our first judge, she is a mother of 3 and a wife. She is a Legislative Staff Officer 1 of Board Member Honorable Alwin Mr. Clean Cruzam and currently finishing her bachelor's degree, major in food technology at TAPS. Back our 8 lovely and stunning Gandang Nanays in their sportswear competition, starting with candidate number 1. Thank you.
Thank you, candidate number one. Let's now move on to candidate number two. Our candidate number two is wearing a dance sports attire, encompassing various dance styles like ballroom and street dance. It is recognized as a sport, while modern standard dance costumes often seen in our competitions typically feature elegant full-length gowns for women and tailcoats or tuxedos with white or black shirts for men, aiming for a sophisticated and formal look. Ladies and gentlemen, gandang nanay o barangay Dabdab. Let us welcome our gandang nanay, candidate number 3. Our candidate number 3 steps onto the stage in a dynamic motocross outfit designed for both protection and performance. The bold, durable gear emphasizes strength and agility while showcasing a spirit of adventure and resilience. Motocross is an off-road motorcycle racing sport that involves riders navigating a dirt track filled with jumps, sharp turns, and obstacles. It combines speed, skill, and endurance as competitors race against each other in time events. Once again, our gandang nanay, candidate number 3 from Barangay Bilao. Number 4. Our candidate number 4 is wearing a badminton attire. It is an excellent sport for people of all ages, offering numerous physical and mental benefits. Playing badminton regularly can improve cardiovascular health and boost mental focus and concentration. It is also a great way to socialize and meet new people, as many communities offer badminton clubs and leagues. Ladies and gentlemen, candidate number 4. Our gandang nanay, candidate number 5. Candidate number 5 graces the stage in a classic horseback riding outfit, combining elegance with practicality. Horseback riding is the act of riding a horse, whether for
tennis. But tennis is not just a sport. It embodies the strength, resilience, and determination that every woman, especially a solo parent, carries with her. Just as a tennis player stands alone on the court, facing challenges, handled with courage and focus, a solo mother navigates life's hurdles and unwavering strength, balancing the demands of raising children and pursuing her dreams. Ladies and gentlemen, our candidate number 6. Let us welcome number 7. Our candidate number 7 is wearing a Latvian dance sport outfit. A Latvian ballroom dancing is a captivating and competitive dance discipline. It is one of the two main categories in competitive ballroom dancing, the other being standard or smooth dances. Latvian dance sport typically includes 5 main dances: samba, cha-cha, rumba, pasodoble, and jive. These dances are performed with elaborate costumes and are judged on technical skill, artistry, musicality, and partnership connection. Once again, our Latvian dance form, Kandananay, candidate number 7. And now, let us our candidate number 8 is wearing an equestrian attire. It is someone who is involved with horses. You can also use it as an adjective to describe anything having to do with horseback riding. An aspiring equestrian may have to give up socializing with friends in favor of equestrian duties like moving races. Ladies and gentlemen, our candidate number 8 from Barangay Poblacion. May we call it And Taktakan. Ilaw and Lenore. The Bayan and representative from the Porkies. Lastly, candidates from Mansilla and Poblacion. Ladies, on your right. On your right. On your right. And finally, on your right. Thank you, ladies. You may take a rest for now and freshen up for the next category. Yes, partner, because for now,
nagsasakripisyo ng kanilang buhay. May taguyod lamang ang ating pamumuhay. Sa mga kamag-anak na ng ibang bansa, tayo po sana ay maging responsable sa kung ano man ang sinakripisyo ng ating kapamilya. Mabuhay ang mga kababaihan. Maraming salamat po. Candidate number 4 from Barangay Lunong. Di mo
mahusay ng mga anak. Ang pagiging isang ina ay dakilang profesyon na nangailangan ng pagmamahal, pag-aaruga at pagsasakripisyo. Mahalin natin at pahalagahan ng ating mga ina na siyang kauna-unahang babae sa ating buhay na nagmamahal na walang anumang kapalit. Sana'y matuto tayong magpahalaga sa ating butihing nanay dahil sila man ay tao rin na kailangan ding respeto, mahalin at alagaan. Ang pagiging magandang nanay ay higit pa sa simpleng pagpaalaga. Ito ay tungkol sa pagpapalakas, pagbibigay inspirasyon at pagpapalikas sa mga ng tibay at lakas na nagmumula sa pagmamahal ng isang tao. Ang puso ng isang ina, isang walang katapusang mahal ng lakas. Ang magandang nanay ay hindi lang isang titulo. Ito ay isang patunay ng tapang at dedikasyon. Si Evangeline, sa edad na 51, ay humaharap sa buhay ng buong tapang at lakas. Isang solong ina ng 6 na anak, isang masigasig na manggagawa at isang respetadong leader sa kanyang komunidad. Binubuhat niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat, ngunit hindi kailanman nawawala ang kanyang ngiti. Ngayong hapon, narito siya upang ipakita ang isang bagong aspeto ng kanyang hindi matatawarang talento. Hindi lamang ito ng hakbang at galaw, kundi isang kwento ng buhay at pagmamahal na itinatap sa mga paglalang. Isang sulyap sa kagalakan at pag-asa na kanyang natid sa kanyang pamilya at komunidad. Our candidate number 7 is from Barangay Agsilang. Leave me breathless. Oh, Lord, I'm not asleep.
Candidate number 1. Our gandang nanay, candidate number 1 is Mrs. Jorlene Alessandra Villas. She is a resident of Silyot, Alabang, Manila, Sabian Campus. A 42-year-old stunner and a single mother with 5 children. Candidate number 1 is working tirelessly as a housemate to provide her children's daily needs and support their right education.
Mrs. Sharon Nanoy Antojano. Married to Renato Dalida Antojano Jr. And they have 3 children. Sharon is a native of Barangay Lutoy. The black fabric provides a dramatic backdrop for the intricate silver embroidery that dances across the body, shimmering like moonlight on a summer sky. Delicate silver sequins add a torch of whimsy, catching the light as the wearer moves. The gown's stunning silver, expertly crafted to resemble the intricate patterns of the night sky. This dazzling display of craftsmanship adds a touch of celestial magic to the overall design, rendering the wearer truly unforgettable. Is Mrs. Emily Eroy Ofialta. Emily is a proud entrepreneur and is residing at Barangay Damayan sa Pian Campus. Gandang Nanay candidate number 5 is wearing the gown designed by the Yaka Baptismo Garcia. A modern Filipiniana mermaid cut gown, an eggplant purple glitter fabric accentuated with beads, stones that resembles femininity, power, and strength. The intricate design of the gown offers glamour, sophistication, and presents a connection between women of the past and the present.
often paired with intricate details like lace, beads, or embroidery, and is made from elegant fabrics such as chiffon or sateen. The mestiza sleeves, a hallmark of Filipiniana fashion, add a touch of sophistication and cultural heritage. Annalie also believes that age is just a number.
Ready na din sila yung partner. Yes, I think they prepared with your partners sa atong Q&A subok. And I believe that ang atong mothers, hindi lang sila about beauty, but also they have the wit and the knowledge para magsabat sa atong questions. Exactly, partner. And anyway, they have come prepared, I guess. That's right. I think we're all set. So let us start off with our Gandang Nanay, candidate number 1 from Barangay Manina. You may pick your question from our fishbowl. And who would you like to read? Is it you or the host? Kumusta hong tatanay si Nanay? Oh, sorry. Na-pressure. Is it your first time na mag-join sa mga muling nga pageant? Wow! Kontisera, galing si Nanay. May harap ka ng previous title. Okay. How do you feel today? Ginagawa gamay lang. Gamay lang yun. Very confident yun si Nanay. Are you ready for your question? So here's your question. You can answer in Tagalog, in English, or in Hiligaynon, whichever you prefer. Okay? Kung sabihin ka comfortable. So here's your question, Gandang Nanay, candidate number 1. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang bullying sa paaralan. Bilang isang ina, saan na dapat turuan na magandang asal ang isang anak? Sa eskwelahan ba o sa loob ng bahay? Again, hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang bullying sa paaralan. Bilang isang ina, saan na dapat turuan na magandang asal ang isang anak? Sa eskwelahan ba o sa loob ng bahay? Thank you for wonderful question, ma'am. Gusto ko man ang batiin ang mga judges na maayaw nga akong sa inyo nga tanan. Bali, ang sabat ko is sa Panimalay kasi mula ang Ang pagturo ng magandang asal. May question. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang bullying sa paaralan. Bilang isang ina, saan na dapat turuan ang magandang asal ng isang anak? Sa eskwelahan o sa loob ng bahay? Sa akin, siguro sa loob ng bahay. Bakit? Kasi sa loob ng bahay nagsisimula ang magandang asal at pakikipagturuan sa iyong mga anak. Yan lamang po at maraming salamat. Direct to the point. Sa loob ng bahay. Ako din naman, partner, naniniwala ako na magandang asal ng ating kabataan ay nagsisimula sa ating mga tahanan. And maybe now call on candidate number 2. You may now pick your question from our fishbowl. Bilang isang ina, ano ang maipapayo mo sa kapwa mo ina tungkol sa tamang pagpapalaki ng isang anak? Good afternoon, ladies. Para sa akon, bilang isang ina, ang maipapayo ko sa kapwa ko na tungkol sa tamang pagpapalaki ng isang anak ay dapat gampanan natin ang ating mga anak. Turuan natin ang magandang asal at magandang ugali. Salamat po. Magandang asal at magandang ugali. Yun nga naman talaga dapat ang tinuturo ng ating mga magulang. Magandang asal at magandang pag-uugali. Thank you, Nanay. Let's now call on candidate number 3. You may now pick your question. But before that, how are you feeling today, Nanay? Nervous. Nervous. Sige lang, matatapos din ang araw na to.
mabuting ina, sa anong paraan mo pinaparamdam ang pagiging mabuti sa loob ng iyong pamilya? As a solo parent, pinaparamdam ko sa aking mga anak ang pagiging mabuting magulang by teaching them good, to educate them the right way kung paano sila makipagsalamuha, kung paano sila magiging isang mabuting tao sa loob at sa labas ng pamamahay namin. At the same time, pinapayo ko sa kanila kung ano yung dapat at hindi dapat. Ang pagiging magalang, kung sino man ang makakasalamuha nila, kapamilya man o hindi. And most of all, ang pagiging edukado sa lahat ng bagay. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming overall na kaya partner. Alright. And of course, let us not prolong the agony of waiting. Sa ating other candidates, let's call in our gandang nanay, candidate number 4. Oh, before you open your question, na-curious lang kami, anong imo na feel? Kasi ika-third time sa gandang nanay dito sa sapian, ikaw ang ginpilit sa imo barangay. I feel nervous. Feel nervous, pero di alam ang nanay ang ginapulbahan. Gina-enjoy mo man ay ang imo moment here on stage. Yes, ako na-enjoy ko din. Oh, that's the right attitude that I'm very good with yan. I think you're ready for your question, ha? Yes, I'm ready. Ito ang katanungan. Bilang isang ina, responsibilidad ba ng isang anak na bumawi sa iyo bilang magulang? Salamat po sa katanungan ito. Para po sa akin, hindi naman po responsibilidad ng anak na bumawi sa kanyang magulang. Nasa anak ngayon. Kung siya'y gusto bumawi, nasa sa kanya ngayon. Pero para po sa akin, hindi po talaga. At yun lamang po. Alright. Number 5. Nanay, how are you feeling today? I'm happy. Happy si nanay. Very good. That's the spirit, nanay. Okay? Oh, ako ko na mabasa. Okay. Hindi halata. Sama ang bali nanay, senior citizen na siya ko. Hindi halata. 63 years old na. Ay, you don't look 63. You look 33. Okay, your question is, laganap ngayon ang aborsyon o pag-aabandona ng mga anak. Sa iyong palagay, ano nga ba ang katangian ng isang mabuting ina? Ulit, laganap ngayon ang aborsyon o pag-aabandona ng mga anak. Sa iyong palagay, ano nga ba ang katangian ng isang mabuting ina? Sa palagay ko, hindi naman malaganap ang mga pag-abortion ng mga kababaihan dahil kagaya ko, isang ina, kung mayroon din akong anak na babae, pinagbuntis siya ng isang lalaki na hindi man lang siya pinanagutan, hindi ako gusto na lalaglagin niya. Kaya siguro, depende naman sa mga kababaihan ngayon, mga hubinis pa, mayroon naman na gustong mag-abortion,
gusto. Pero sa akin, hindi naman siguro masyadong nag-aabortion ngayon yung mga kabataan. Thank you. It's your candidate, number 6. Si Nanay Partner, nabasa ko sa iya profile. She's a solo parent of 7 children. How is the feeling of being a gandang nanay of 7 ka mga kabataan? Feel na feel ko Lydia, ma'am. Feel na feel. Siyempre, sa 7 ba naman, feel na feel din maniyaya ang pagiging nanay. You may pick for your question. Mayor, maraming salamat at magandang hapon po sa lahat ng mga judges. Maraming salamat po. Bilang isang nanay, paano mo mapapaiwas ang iyong mga anak sa masasamang bisyo? Bilang isang nanay, sa 7 kong anak, kinakuyod ko ng 11 years na wala akong asawa hanggang ngayon. Yung 7 kong anak, kinakuyod ko, tinuruan ko ng asal ang magandang kinabukasan para sa kabutihan nilang lahat, na hindi sila mapapasama balang araw pagdating ng panahon. Thank you. 7 anak na tinuruan ng magandang asal. Congratulations for being a nanay. Center stage, our next candidate, our gandang nanay, candidate number 7. How are you feeling this afternoon, nanay? Good. Wow, that's the spirit. Just good. You may pick your question. Kung ang ina ay ilaw ng tahanan, kailan at saan mo magamit ang pagiging ilaw ng tahanan? Hello po. Ako bilang ina ng ilaw ng aming tahanan, kailan at saan ginagamit ang pagiging ilaw? Sa loob ng pamamahay, minuto-minuto, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, at taon-taon, ginagamit ko bilang pagiging ilaw ng tahanan para sa aking anak at aking asawa at sa aking mga mahal na kababayan. Alright, thank you. Candidate number 7. Last but not the least, candidate number 8. Kamusta mananay ang feeling nga sa ika-3rd years ang gandang nanay, naka-intra ikaw? Okay lang. Okay lang. That's good. Can we now pick your question? Okay, ako lang po na mabasa. So, the question is, bilang isang ina, sino at ano ang dahilan mo para bumangon sa araw-araw? Again, bilang isang ina, sino at ano ang dahilan mo para bumangon sa araw-araw? Thank you for the question. Para sa ako, bilang isang ina, araw-araw na mga gabangon para sa kabataan, para sa ilang mayo nga waslam lang kinanglan kita nga mga Iloy nga sumigap para sa ila kaginanglan gid nga optan na sang pagsalig sa Ginoo kay hindi kung wala na pagsalig sa Ginoo hindi ka na mahimo ang tanan nga mga gusto sa aton. That's all, thank you. Kay si nanay bumabangon para sa iya kabataan kag sa ila nga buwas damlag. Actually tanan man siguro nga mga nanay diri amo man ang rason
nagabangon sila sa adlaw-adlaw. Ilang mga kabataan kag para sa ilang waslamdan. Alright, there you have it, ladies and gentlemen. Our 8 lovely and stunning candidates and their question and answer portion. Hindi na naaraw na nakangiti. Ilang beses na itaw hindi. Di ba pinag-ating tambuhan ay hindi natin malaya.
harap ng mga lakaw na sandali. Habang tayo mayayakap sa dilim. Ika na at sipot sa laban. Nasabing natin sa ang pagsasama. Sa pag-ibig tayo pa. As this year's Gandang Nanay 2025. So question ko na sa mga supporters, who's your Ben? Ano ka lang ako Ben? Kung sino masunod sa top 5? Sino? Who's your Ben? But before we proceed with the announcement of the top 5, we would like to congratulate our 8 candidates for being here on stage and for presenting your respective barangays and agencies. Congratulations, Nanays, for a great job. Yes, partner, that's right, because being here on stage is not that easy. So congratulations to our 8 lovely and stunning mothers who really conquered the stage for tonight. Yes, exactly, partner. And the results are in. Our first spot for the top 5 of Gandang Nanay 2025 goes to... Who's your bet? Our first spot goes to candidate number 8. Congratulations!
sponsor of our outfit for tonight, no Remy Bunye, and of course for our makeup, Angina Sani. Thank you so much. Yes, always. Angina, thank you so much. Angina, Chelsea, Salina, and of course, Remy Bunye for our beautiful and elegant outfits. So, sirs, yes, can you help us? Since nagahulat pa kita sa aton nga question, let me interview you first. Kamusta ka na rin ang feeling nga grabe hapot award din ikaw? Very happy ko. Sabi niya, kumipit siya sa contest niya. Sa high school ko nakahinga ko, so many years naman niya nakahinga naman ko liwat pag sa nanay na. Happy ito sa na-achieve ko sa mga. Nagpunta ni Lord. Alright. Grabe ang transition ni nanay from teenager to motherhood, alaga po sa beauty. That only means walang kumpasid si nanay. May asin pa. Yes. I'm ready, of course. Alright, so I'll be reading the final question. Si Maria ay isang ina. Si Maria ay may 3 anak. Si Maria ay walang trabaho. Si Maria ay may mayamang asawa. Ang tanong, pag si Mister ay may ibang babae o kabit, iiwan mo ba siya o patatawarin at pagbibigyan alang-alang sa inyong mga anak? Ulit, pag si Mister ay may ibang babae o kabit, iiwan mo ba siya o patatawarin at pagbibigyan alang-alang sa inyong mga anak? Good evening, Lord. In real life, nandiyan mo din na. Hindi pa yan yung nakita sa isa-isa yung mga babae. Tapos sa babae din na. Ginapabalik-taran niya ang may lalaki. Kasi so many years ka, ginawa niya ako. Ito man sa kabataan ko. Ang nakita ko sa TV at sa mga balita na ginawa ko in real life. Nandiyan mo din na. Kaya mga imabakon na mga bata ko mismo ang nagtulog sa akin. Na sila mismo ang nagtulog sa akin ni Mama, ulit ka na sa inyo, nanaluwag na ko sa inyo. Galing, nag-desisyon ako, at siguro nakapagtaon ako, naging ako sa Ginoo na magpulit ako sa lugar ko. Nagsubukan mo na naging mamakot ako kung sa kabataan ko kasi lang mismo naging inspirasyon ko sa mga na ikaw mama, kaya mo nga, ikaw lang magpuli sa inyo, ari lang kami, kapalo kami magpuli sa inyo, katuntong kami magpuli sa inyo, ganit sinin niya, i-fix mo ang imo galingon, nga makaipakata siya, nga kaya mo, nga bisan wala siya. Ganit, napasalamat din po kay Lord na wala yung ako ginpuyan sa tanan ng mga trials nga nakabot sa akong kabuhi. Naging mapakot pa ako nga iloy sa 3 kong kagabataan sa mga. That's all, thank you. Alright. Na-speechless ako sa emotions ni nanay. What a perfect question for a perfect candidate, diba? That's right. And of course, pamalian naman ang magiging sabat sa ating next candidate. Let me call in our gandang nanay, candidate number 6. Ma'am, candidate number 6. How do you feel, Ma'am Vanjie?
ma'am, sa mga televiewers na nadala ako sa top 5, kay Phil na Pringugit, ang maging isang nanay. Kaya pasalamat din ako kay Mayor, kay Kapitan Erwin. Kabukid niya salamat sa imo ka, ang Mayor, at sa tanan ng mga judges. Kapitan Santa Cera, magandang gabi po. Alright. Ready ka Juan sa inyong final question? Ready na ako, ma'am. Ready na. Mabuhay ang 4Ps. Buhay ang Corpus! Question for the Young Nanay 2025. Si Maria ay isang ina. Si Maria ay may 3 anak. Si Maria ay walang trabaho. Si Maria ay may mayamang asawa. Ang tanong, pag si Mister ay may ibang babae o kabit, iiwan mo ba siya o patatawarin at pagbibigyan alang-alang sa inyong mga anak? Ulit, pag si Mister ay may ibang babae o kabit, iiwan mo ba siya o patatawarin at pagbibigyan alang-alang sa inyong mga anak? Iiwan ko po siya dahil sinira niya yung pagsasama namin dalawa. Itong anak namin, iniwan niya. Ako lang isa lang taguyod sa mga anak ko na 7. Naghirap ako. Diyan ako nagtrabaho kay SB Banking sa loob ng 13 years. Dati SB Banking, abukid niya salamat. Sa imo, ang sa tanan-tanan, abukid niya salamat sa paghirap ko sa 7 kong anak. Ang isa lang tinaguyod ko sila sa loob ng 11 years, wala akong asawa. Ginampanan ko bilang isang nanay dahil sila lang ang mayroon ako. Thank you. Candidate number 1. Kamusta ang pamantsyag nanay na nakasunod ka sa top 5? Happy, ma'am? That's the spirit. Siyempre, bisan sino man, partner, magiging happy din. Are you ready for your question? For your final question? Okay, ready na siya? And your question is, si Maria ay isang ina. Si Maria ay may 3 anak. Si Maria ay walang trabaho. Si Maria ay may mayamang asawa. Ang tanong, pag si Mister ay may ibang babae o kabit, iiwan mo ba siya o patatawarin at pagbibigyan alang-alang sa inyong mga anak? Again, ang tanong, pag si Mister ay may ibang babae o kabit, iiwan mo ba siya o patatawarin at pagbibigyan alang-alang sa inyong mga anak? Hello mga judges. Ang aking sagot ay opo. Bakit? Dahil nakikita ng mga anak mo, nakikita ng mga anak ko kung magkumilalak may tabi ng ang kanyang ama. Dahil ayaw ko makita ng mga anak ko na nag-aaway kami. Okay lang na kahit hiwalayan ko sa may tataguyod kong aking mga anak. As a single mom, may taguyod kong aking mga anak kahit isa lang ako, kahit wala akong asawa. Dahil maraming asawa. Dahil ang mga anak, ayaw ko makikita na nasasaktan sila dahil nag-aaway kami ng kanilang mga ama. Kaya hiwalayan ko po. Yan lamang po at maraming salamat. Maraming salamat din. Candidate number 1. Do you know what, partner? Alright, so let us now proceed to our next candidate, candidate number 4. Candidate number 4. Alright. Okay. Hello, Nanay. How are you feeling? Nakaabot ka sa top 5 sa atong competition? I feel happy and good. Very good. You are representing Barangay Lonoy. May alam
pagbibigyan alang-alang sa inyong mga anak. Ulit, ang tanong, pag si Mister ay may ibang babae o kabit, iiwan mo ba siya o patatawarin at pagbibigyan alang-alang sa inyong mga anak? Thank you po sa iyong katanungan. Bakit ito pa ba ang iyong katanungan? Para po sa akin, papatawarin ko po yung aking asawa. Dahil lahat naman po tayo nagkakasala, wala naman po perfecto sa buhay, alang-alang sa aking mga anak. Papatawarin ko po talaga siya kasi mahal ko po yung aking asawa. Ay lahat naman po ng nangyayari sa buhay, lahat naman po ng mga nangyayari dito sa mundo, lahat yun ay mga plano sa atin ng Panginoong Yesus. Kaya, para po sa akin, papatawarin ko talaga kasi mahal ko po siya. Alang-alang sa aking mga anak. Stage for candidate number 2. Hello, nanay. Kamusta ka? Okay naman. Masaya. Alright, so sa tingin ng mga supporters sa Barangay Dakdakan. Ano mo mahambal sa iyo supporters ko salamat nila ko sa ako niyang kabalugan. Kaya sila nag-support sa akin. Nagsama na Kapitan Ignacio Santos. And for sure, proud na proud din si Kap sa imo kay nakahabot ikaw sa tampay. And I'm pretty sure na ready na ikaw sa lahat ng final question. Are you ready? And here's your question. Si Maria ay isang ina. Si Maria ay may 3 anak. Si Maria ay walang trabaho. Si Maria ay may mayamang asawa. Ang tanong, pag si Mister ay may ibang babae o kabit, iiwan mo ba siya o patatawarin at pagbibigyan alang-alang sa iyong mga anak? Again, ang tanong, pag si Mister ay may ibang babae o kabit, iiwan mo ba siya o patatawarin at pagbibigyan alang-alang sa iyong mga anak? Para sa ako, kung si Sister ay may isang kabit, hayaan ko na siya na kung saan siya maligaya at ipagpatuloy kong alagaan ang aking anak at paaralin. Salamat po. Very concise and direct to the point. Thank you so much and congratulations, Gandang Nanay, candidate number 2. And there uncertain but hopeful, never expecting that I would be granted that. The journey is nothing short of amazing, once in a lifetime experience that I will treasure forever. Winning this title was never something unfulfilled. The competition was tight and everyone was to decide as to what it deserved. That's why, as I pass on this crown, I do so with great pride and admiration, knowing that the legacy of the one man I will continue. To my family, friends, and everyone who supported me throughout this journey, thank you from the bottom of my heart. Thank you for giving mothers like me the platform to celebrate our birthday with strength and resilience. And to our newly crowned Gandang Nanay 2025, congratulations. This crown represents more than beauty. It embodies the heart of a mother, the strength of a woman, and the inspiration you bring to others. May you wear it with honor, uphold the ideals of Gandang Nanay, and continue to inspire mothers to embrace their own beauty and purpose. As I take my final vote, I leave with a heart full of gratitude and memories that will last a lifetime. Thank you all, and may we continue to uplift and celebrate the beauty of motherhood. Maraming salamat at mabuhay ang lahat ng Gandang Nanay.
Our third runner-up for this year's Gandang Nanay 2025 is no other than our third runner-up goes to candidate number 2 from Barangay Tampapan. And our second runner-up, which will be presented by Honorable Analyesa G. Baguio and Mrs. Jerome S. Panadel. Our goes to our second runner-up goes to candidate number 6, representing from the Philippines. There are only 2 candidates remaining. Naamon pagkalawagon, ako, ang Gandang Nanay 2025. Again, ang barangay nga amon pagkalawagon, ako ang aton Gandang Nanay 2025. Will be presented by Attorney Jose O. Villanueva and Attorney Sheila A. Arteliano. And our presenters, Our Gandang Nanay 2025 goes to Jose Perez. Our Gandang Nanay 2025 is no other than candidate. And of course, before that, magpapasalamat nanay kami. ari ka sa atong likod. So, our Gandang Nanay 2025 goes to Goes to candidate number 8 from Barangay Poblacion. and our first runner-up goes to candidate number 4 from Barangay Leon. Congratulations and celebrations. Let out and let's move on, and let's see. Congratulations and jubilations. I want the world to know